7 p.m. Ang pamagat ng ating topic ngayon ay The Secret to Happiness and Peace of Mind. Sikreto o paano maging maligaya. Ganda to, interesting topic. Okay, simulan natin. So lahat tayo mga kapatid, no? Gusto ng katahimikan, gusto natin ng kapayapaan sa ating isip. Ayaw natin ng, kung pwede pala, ayaw natin yung nababalisa tayo, yung marami tayong iniisip. Gusto natin makatulog ng mahimbing sa gabi, di ba? Kaya pag may utang tayo, medyo hindi tayo makakatulog. Pero yung iba, meron ding mga kahit marami ng utang, nakakatulog pa rin, ano? Pero karamihan sa atin, gusto natin talaga ng peace of mind. Wala naman sa atin ayaw maging maligaya, di ba? Ayaw masaya. Lahat tayo gustong maging masaya. So, medyo may problema siguro sa pag-iisip pag ayaw mo maging masaya, di ba? So, ang tanong natin, karamihan sa atin, pag naiisip natin yung maligaya, masaya, no? Kaligayahan, anong unang pumapasok sa isip ng tao? Kadalasan, siguro, eto, no? Yan. Yan ang pumapasok sa kadalasan sa isip ng tao pag may pera, masaya. Kasi yan na kaagad ang iniisip natin, di ba? Kasi ito ang nagdadala ng kaligayahan sa buhay natin, no? Kaya kahit sa amin merong nagmumudmud ng pera, pumipila tayo. Kasi akala natin, money equals to happiness. Totoo naman, mahirapan ka rin namang maging masaya kung wala kang pangbili ng pagkain, pangbili ng gatas ng anak mo, pangbili ng gamot, at saka hindi mo mabibili yung mga medyo comfort sa buhay, no? Pero hindi ito lubos na totoo, mga kapatid, no? Hindi money equals to happiness. Yan ang parating iniisip na iba. Kaya, dahil karamihan yan ang iniisip, pera, money equals to happiness, kaya ang mga tao ay naghahabol ng, nagkakandara pa sa paghanap ng pera. Nagkakandara pa, they spend all their efforts, no, in getting money, no? So, naghahabol parating gustong magkaipon ng maraming pera. At saka, maliban sa pera, ang kaligayahan, karamihan sa atin, hinahabol natin to kasi parang ang hirap, hulihin. No? Para sa atin yung, parang napakahirap hulihin. Parati akong walang swerte sa buhay. Parati akong malas, no? Ang hirap habulin nito, no? So, para sa iba, akala niya, habang buhay, maghahabol na lang tayo sa kaligayahan. So, iba-iba ang pamaraan ng mga tao sa paghahanap ng kaligayahan sa buhay. Yung iba, dito nila hinahanap sa mga relasyon, sa love life. Love life. Kaya yung iba, kahit nagpapakamartir na, iniiwan, sinasaktan, martir pa rin kasi para bang nag-jump from one relationship to another, kahit sinasaktan na, balik pa rin kasi akala nila doon nila matatagpuan ang kaligayahan pag mayroon nakafind sila ng forever, no? Kaya nila magpupuno ng kanilang kaligayahan si Mr. or si Miss Forever, no? Doon nila hinahanap yung iba. Yung iba naman, para sa kanila, para maging maligaya sila, fulfilled sila sa buhay nila, ay yung popularity, kasikatan, pag sila ay may ang naabot nila sa buhay, nakamtan yung kanilang magandang itsura, mga talento,
achievement nila, no? Nanalo sila sa mga ganito, mga pa-contest, kung sa mga ano. Yan ang para sa kanila yung kaligayahan, no? Iba-iba naman yung kaligayahan natin, no? Yung iba naman, ang kaligayahan nila, hinahanap nila sa pagkain. Basta may hamburger lang, okay na. Basta may pagkain, kung makakakain sila ng mga masasarap, no? Pizza pie, kung ano pa dyan. Yung iba naman, ang kaligayahan nila sa mga barkada, friends, exciting events, concert, video games, mga palabas. Doon nila hinahanap sa mga exciting events at saka mga beaches, parties, ganon. Yung iba, kaligayahan nila, they consider themselves happy pag sila ay nakapunta sa mga iba't ibang lugar, no? Mga makapag-tour sila, tourist destination, lahat ng lugar mapupuntahan nila, makakapagala, no? Yung iba naman, ang kaligayahan nila kung sila ay makamtan nila yung mga kapangyarihan, lalo na sa gobyerno o sa kanilang negosyo, na maangkin nila ang maraming koneksyon, sila ay sikat, sila ay may otoridad, no? Kapangyarihan, secured sila, para feeling nila pag marami silang bodyguard, may peace of mind sila kasi ito yung nagbibigay ng seguridad sa kanila, ang buhay, ng seguridad sa kanila. Pag meron kang otoridad, meron kang kapangyarihan, meron kang maraming proteksyon. Yun ang para sa kanila. Pero punta tayo sa katotohanan, mga kapatid. Hindi natin ito maitatanggi, mga kapatid, no? Na no one is perfectly happy in this life. Di ba? Amen? Walang lubos talaga na dito sa mundo na perfectly happy. Kahit sabihin nating makuha mo lahat ng gusto mo, merong kulang, no? So, sometimes we think that we can be perfectly happy if we can get whatever we want, no? They think that when makuha nilang lahat, makukontento na sila. Lubos na ang kanilang kasisiyahan. Lord, ito, pag nakuha ko ito, Lord, mahappy na ako. Pag ito, kulang na lang, Lord, isang building na lang, ganon, no? Pero, pag nakuha na nila lahat, for example, nakuha na nila ang kanilang gusto, naabot na nila ang kanilang inaasam-asam, doon nila matatadya, doon nila malalaman na may kulang pa rin. May puwang pa rin. There's a missing link. Parang a piece of the puzzle, may kulang pa rin, no? Na inaasam-asam ng puso natin na nababalisa pa rin tayo. So, for example, pag may maganda na tayo, kagaya ko, joke lang, hindi tayo makinis, no? Yung iba, maganda na, pero insecure pa rin. Kasi kahit maganda sila, beautiful face, hindi sila kontento sa kanilang, sabi nila, ay, flat, napaka-flat naman ang chest ko. Oh, maganda, pero flat daw. Hindi pa sila happy. Yung iba naman, kulang daw sila sa height. Yung iba, meron silang mga freckles, sa iba mga may insecurities pa rin. At saka, kahit maganda na rin sila, nag-aalala din sila kasi malalaos. Kahit yung mga sikat, na-insecure, hindi pa rin sila happy kasi darating ang panahon, ito si Britney Spears ngayon, laos na. So kahit anong sikat mo pa ngayon, darating ang panahon na may papalit na mas maganda at mas bata sa'yo. Kaya ito rin ang sanhi ng pag-aalala ng mga iba. So wala pa, kahit anong ganda mo, no? Yung may joke no? Yung mga magaganda daw nag-aalala kasi baka papangit sila. Yung mga pangit hindi na daw nag-aalala kasi wala naman silang ipapangit pa. Joke lang. Tapos yung mga mayayaman, maraming pera, successful, business empire, maraming ang pera. Pero may nasisikripisyo ka, yung relasyon mo sa mga pamilya mo kasi wala kang time para kailangan mo parating ng meeting, no? Yung spiritual life mo magsasuffer. So, pwedeng may mga mangloloob sa'yo, mang-hold up sa'yo, o ibang siswindle sa'yo, di ba? Pag andyan na lahat, maraming pera, maraming material na bagay,
darating ang panahon, iiwan mo pa rin. Kaya nababalisa ka pa rin, no? Hindi ka pa rin mapanatag, no? Palagay. Ito po ang katotohanan, mga kapatid. Ang mga material na bagay sa mundo, no? Para daw po siyang tubig na dagat sa isang taong uhaw. Pag ikaw ay uhaw, andang ka sa laot, example, nalunod yung barko mo at saka ikaw ay lumulutang-lutang sa life jacket, tapos wag kang uminom ng tubig ng dagat. Kasi kung nauuhaw ka, lalo kang mauuhaw pag uminom ka ng maalat na tubig. Kasi science yan. Principle of osmosis, no? Lalo kang madehydrate, mas mabilis kang madehydrate pag uminom ka kasi lalabas yung fluid sa iyong cells dahil asin. So, yun, meron tayong lesson sa science ngayon. Huwag kang uminom ng tubig dagat kahit anong uhaw mo na. Yan ang prinsipyo sa buhay, mga kapatid. Ang material na bagay, mas madami kang ipunin ng mga material, hindi ka makokontento, hindi mapapawi ang iyong uhaw sa mga bagay. Kaya, pag may nakarinig kang mga maraming lupa na tao, ang lami na ng lupa ng tao na to, bakit pa rin naglaland grabbing pa rin? Nang kukuha pa rin ng lupa ng iba? No? Hindi pa rin nakokontento. Kasi yan talaga ang prinsipyo ng buhay, mga kapatid. The more you material things, kala mo makokontento ka na. Kaya hindi totoo yung butuhin natin tong politiko na ito kasi mayaman, hindi namang murakot yan, no? Di totoo yan. Ang tao walang kasiyahan, no, sa material na bagay, hindi makokontento forever yan. Lalong madami kang inipon, hahanapin mo ano naman yung bago. Ano naman yung bago? For example, yung cellphone, ito yung iPhone. Ay, luma na to. Maghanap ka na naman ng bago. Kahit sa anong bagay sa buhay mo, may imagine mo yung isang palabas, di ba? Ang ganda-ganda ng isang palabas. Panoorin mo na ilang beses, magsasawa ka. Yun talaga ang prinsipyo ng buhay. Walang bagay kahit ano pa kaganda, yung Boracay, ilang beses mo ulit-ulitin puntahan yan, magsasawa ka, wala nang excitement. Maghahanap ka na naman ng bagong excitement. Kaya yung mga taong nagda-drugs, magsisimula yan sa maliit na drugs hanggang magtataas ang kanyang dosage kasi darating ang point na hindi na makaka-excite sa kanya yung kanyang dosage, lalaki at saka palala ng palala. Kaya yung mga tao naghahabol ng kaligayahan, no? Minsan darating sila sa punto na masisira ng kanilang buhay sa paghahanap ng kaligayahan kasi wala talaga makakapagpakontento sa puso natin, no? Kasi ang tao ay likas na magsasawa sa kahit anong material dito sa mundo. Okay? Yan ang katotohanan. Dapat nating maintindihan yan. No? Kaya yung iba, kung totoo man na lahat nandyan sa'yo, masaya ka, sana wala ng mga mayayaman nagpapatiwakal. Lumulundag sa building, nagsusuicide. Artista, nalulunod sa drugs, overdose sa drugs. Lahat andyan na sa kanila. Whitney Houston, Michael Jackson, Elvis Presley, overdose sa mga drugs. Bakit? Kasi proven and tested na yan, mga kapatid, hindi makapagbigay ng lubos na kaligayahan sa puso mo ang kahit anong material na bagay dito sa mundo. No? So, ang tanong, bakit ba gusto nating maging masaya? Bakit ba gusto nating maligaya? Masama ba ang maging maligaya? Masama ba ang magnanais na maging maligaya? Hindi po. Hindi masama ang magnanais na maging maligaya. Ang Diyos ang naglagay sa ating puso niyan. Ang Diyos ang naglagay sa puso natin ang pagnanais na maging masaya. Okay. God who is infinitely good, hindi niya ilalagay ang
pagnanais ng kasiyahan, no? Kung hindi natin ito kayang maano, if we cannot be satisfied here, no? Pag hindi natin ito masumpungan. So, pwede nating makamtan itong kaligayahan na ninanais natin. Hindi niya yan ilalagay sa puso natin kung hindi natin pwede yang makamtan. Pero ang tanong, paano? No. Okay. Para masagot natin ang tanong na yan, mga kapatid, balik tayo sa pinaka-rason. No? Sa pinaka-rason kung bakit tayo ginawa ng Diyos. Balikan natin para maintindihan natin yung ating buhay. Diyan masasagot natin kung paano maging masaya. Okay? Balikan natin. So, bakit tayo ginawa ng Diyos? Bakit andito tayo sa mundo? Bakit tayo ginawa ng Diyos? Ang sagot diyan, ginawa tayo ng Diyos, andito tayo, ang purpose, ang layunin ng buhay natin, para mabahagi ng Diyos sa atin ang kanyang walang hanggang kaligayahan sa langit. Yun. Ginawa ka ng Diyos para sa langit. Ginawa ka ng Diyos para makasama, makapiling ka niya sa langit ng walang katapusan, walang hanggang kaligayahan. Yan ang purpose. Okay. Meron tayong dapat malaman tungkol sa puso natin. Kung paano ito ginawa, paano ito dinisenyo ng Diyos, yung puso natin. Importante nating malaman to para malaman natin paanong lumigaya. Napaka-importante nito, mga kapatid. Okay. Ang puso natin, ganito yan. Ginawa ng Diyos ang puso natin, dinisenyo niya, in-engineer niya, na magnanais, maghahanap ito ng kaligayahan. Pero, paano niya ito ginawa? Ay, didisenyo niya na siya lang ang makakapagpawi ng pagkauhaw ng kaligayahan. Siya lang ang makakapagbigay ng kaligayahan sa puso natin. Kuha nyo? Dinesign niya ang puso natin na ang makakapagbigay lang ng kaligayahan ay siya lang. Sa kanya lang natin makakamtan ang kaligayahan na inaasam-asam natin. Yun. Yun ang sikreto. So, sabi ni Saint Augustine, "Our hearts were made for you, O Lord, and they are restless until they rest in you." So, ginawa ng Diyos ang puso natin para sa Kanya. At siya lang ang makakapagbigay ng kaligayahan dito. At saka ito ay mababalisa at hindi ito mapapapakali pag ito ay naghahanap ng kaligayahan sa ibang mga paraan. Pag hinanap natin ito sa mga pagkain, sa mga chicks, sa mga kotse. So kaya magtataka ka, kahit andyan ang lahat sa'yo, nababalisa ka pa rin, may kulang pa rin, hindi mo ma-explain. Bakit hindi mo ma-explain? Kasi yung puso mo, ang design niyan, ang Diyos lang makakapagpasaya. Kaya kahit ano pang gawin mo, hindi mo mababago yan kasi you are designed for God. Okay? So, pag hinanap mo ang kaligayahan labas sa kalooban ng Diyos, labas sa kanyang mga utos, labas sa kanyang mga plano, sa kanyang commandments. If you break His commandments, para lang masaya ka. Oo, sa una, masisiyahan ka sa una. Pero sigurado 100%, sa kalaunan, luha ang katapusan. Sa una lang ang enjoyment, mag-enjoy ka at first. Pero always luha ang kahinanatnan. Pag ikaw ay maghahanap ng kaligayahan maliban sa Diyos. Ang totoong kaligayahan, mga kapatid, ay matatagpuan lang
sa ating pakikipag-isa sa Diyos dito sa mundo. Pag iyong pinagkaisa ang iyong puso sa puso ng Diyos, matatagpuan mo ang totoong kaligayahan. Yung iba, fake happiness lang yan. Temporaryo. Parating, pagkatapos mo nito, pagtapos mo mag-dinner sa isang mahal na restaurant, maghahanap ka na naman ng bagong restaurant kasi nagsawa ka na. Pero pag sa Diyos, doon mo matatagpuan ang totoong kaligayahan. Kaya nga sinabi ni Jesus sa Matthew 11:28, "Come unto me, all you who are weary, all you who that labors, and I will give you rest." Sa Kanya mo lang, kapatid, sa Kanya mo lang matatagpuan. And then, ang perfect happiness, true happiness, kahit dito sa lupa, makikita mo kay Lord. Pero yung perfect happiness, makikita mo lang, makakamtan mo lang doon na sa langit. Kasi pwede pang mawala dito sa mundo, di ba? Pag ikaw ay lumayo sa Kanya. Pero pag nasa langit, hindi ka na talaga pwedeng malalayo sa Kanya. Forever you are already sealed. No? Perfect happiness can only be achieved in heaven with God. Huh? So, anong klaseng kaligayahan yan? Sabi sa 1 Corinthians 2 verse 9, kaligayahan daw na wala pang mata na nakakita, wala pang tenga na nakarinig, at wala pang isip na wala pang utak na nakapag-isip kung ano man yan. So meaning, kung ano mga nakita mong kaligayahan dito sa mundo, wala yang katiting sa kaligayahan na matatanggap natin sa langit. So kung siguro para sa iyo yung pinakamasaya na feeling mo nung sinagot ka ng girlfriend mo, yung feeling mo yung pinakamasaya, i-times mo yan ng 1 billion. Billion. Yan ang kasayahan sa langit, mga kapatid. So, kasi, itong kasiyahan na ito, pag iyong nakamtan, ay hindi na mawawala. Hindi kagaya ng kasiyahan dito sa lupa, pwedeng mawala. Pwedeng agawin yung girlfriend mo. Pwede yung pera mo masusunog. Pwedeng maraming mangyayari, di ba? Pero pag ito ay nakamit mo, itong kaligayahan sa langit, wala na itong katapusan at hindi na ito mawawala. Kagaya ng mga kapatid ng doon sa parable of the treasure, di ba? Yung isang tao, paghukay niya, nakakita siya ng treasure, di ba? Anong ginawa niya? Iniwan niya, hindi niya kinuha. Siguro hindi sa kanya yung lupa na yon. Iniwan niya, bumalik siya sa bahay niya, lahat ng mga ari-arian niya, lahat ng pera niya, lahat ng ari-arian niya, binenta niya. At saka yung kita niya doon, ginamit niya sa pagbili sa lupa kung saan nakabaon ang treasure at binili niya yung lupa. Bakit? Bakit kailangan niyang ibenta ang lahat para bilhin ang lupa? Kasi nakita niya ang kayamanan na natagpuan niya ay napakalaki ng halaga. Ang halaga ng kayamanan na nakita niya, lubos na mas malaki ang halaga kumpara sa buong ari-arian niya, buong buhay niya. So ano ibig sabihin? Pag natagpuan mo ang langit mga kapatid, ay walang katumbas ang kaligayahan niya kumpara, walang katumbas ang iyong pinag-ipunan. Kahit meron kang 20 million, 50 million, $1 billion ari-arian, pwede mong i-surrender lahat yan, pwede mong iwanan lahat yan, kasi kahit iniwan mo pa yan para makamit mo ang langit, walang kwenta yan kumpara sa kayamanan sa langit. Kaya sabi ni Lord, iwan mo lahat. Lahat pwede mong iwanan. Kasi ang kayamanan, ang kaligayahan sa langit ay more than the billion and billion pesos. Pwede mong iwanan lahat para kay Lord. Di ba?
So, kung totoo ka talagang wais, kung totoo kang matalino, di ba sabi, matalino ka, lahat ng mga lakas mo, lahat ng effort mo, energy mo, ay ibuhos mo lahat para makamit mo ang seguridad sa habang buhay na kaligayahan sa langit. Huwag mong ibuhos ang lahat ng effort mo sa mga lilipas lang na mga bagay like material. Kakasakit ka na sa paghahanap ng pera, kakasakit ka na sa barkada mo, kakasakit ka na sa mga talent show, mga kung ano pang mga para magiging makikilala ka, no? Sa mga para makilala yung pangalan mo. Huwag mong ibuhos diyan. Iiwan mo lahat yan. Temporaryo lang yan, lilipas yan. Lahat ng effort mo, ibuhos mo lahat para masigurado mo, makamtan mo ang kaligayahan na walang katapusan walang hanggang sa langit. So, we should always choose eternal happiness over temporary happiness. So, pag ganito ang mindset mo mga kapatid, no? Pag nakafocus yung mindset mo, ang buhay mo mag-iiba. Meron ng sense of purpose, merong direksyon, meron ng kahulugan, at saka excited ka everyday nagigising kasi may mission ka for heaven. May sense of direction, may sense of purpose na, no? Hindi kagaya ng mga taong wala silang walang kwenta sa kanila yung spiritual life nila, yung kanilang kaluluwa. They just jump from one pleasure to another. Kaya walang saysay, walang meaning yung buhay nila. Parati silang depressed. Parati silang malungkot. Kasi nabubuhay lang sila sa paghahanap ng kaligayahan dito sa mundo. Pero pag ang buhay mo ay naka-mindset ka for eternal glory, you are always excited to wake up. Hindi kagaya ng iba. Mayaman na. Depressed pa rin. So, always ask the question, pag darating sa punto ng buhay mo mga kapatid, na bakit ba dali lang ha. Okay. So, pag dumating sa punto ng buhay mo na parang hindi mo na maintindihan, maraming suliranin sa buhay mo, parang kang nalulungkot, maraming problema, hindi mo na maintindihan ang buhay mo. Sabi na pag hindi mo na daw maintindihan ang buhay mo, punta ka sa kapitbahay mo, tanungin mo kasi alam nila. Joke lang. Pag hindi mo na alam kung anong direksyon ng buhay mo, just ask. Tanungin mo lang. Parati mo lang tanungin, bakit andito ako sa mundo? Ano ang purpose ko? Ang sagot, ginawa ka ng Diyos para sa langit. Para sa langit ka. Okay? Yun. Huwag mong kalimutan yan. Okay, pero ang tanong, alam ko na iniisip nyo, matagal pa naman ako mamatay. Ang tanong, Brad, ganito, ngayon ang gusto ko malaman, pwede ba akong maging maligaya ngayon? Pwede ba? Ang tanong, yes, you can be happy now. You can have peace of mind now. Yan talagang gusto natin, maging happy tayo. Pwede ba kahit wala akong pera, pwede ba akong maging happy? Yes. Ang good news dyan mga kapatid, pwede itong makamit ng kahit kanino. Walang pinipili. You can be happy now, you can have peace of mind now. Okay. So, the question is, do you want to know the secret? Do you want to know the secret to have a peace of mind and be happy? Okay. Ang sagot ay galing sa explanation ni Saint Alphonsus Liguori at saka perfectly said by
Alphonsus the Great, King of Aragon. Sabi niya, eto, pag nakalimutan nyo ang lecture na to mga kapatid, etong slide lang to, huwag niyong kalimutan. Etong pinaka-center ng slide sa buong lecture. Ang pinakamasayang tao daw sa buong mundo, ang pinakamasayang tao sa buong mundo ay ang taong ipinaubaya niya ang buong buhay niya sa plano ng Diyos, sa kalooban ng Diyos. At tinatanggap niya lahat ng bagay, pighati man o kaluwalhatian man, no? Kaligayahan man, prosperous things, adverse things. Tinatanggap niya ito lahat bilang galing lahat ito sa kamay ng Diyos. Problema man, kasiyahan man, matatanggap niya sa buhay niya, ito ay tinatanggap niya bilang ito ay galing lahat sa kamay ng Diyos. Ang taong to na marunong tumanggap, inabandunan niya, ipinaubaya niya ang kanyang buong buhay, sarili, sa plano ng Diyos. Ito ang pinakamasayang tao sa buong mundo. Alam ko, mahirap tong tanggapin sa mga hindi pa masyadong malalim ang spiritual life. Medyo hindi mo masyadong maintindihan paano. Okay, explain natin. Meron shinare si St. Alphonsus Liguori na kwento sa isang farmer na nagtataka sila kung bakit parating masagana ang kanyang ani. Na pare-pareho lang naman sila, makakatabi lang naman sila. Pareho lang naman ang panahon, tag-ulan, tag-tuyo o anong mga klima. Bakit parating masagana ang kanyang ani? Tinanong siya kung anong sikreto niya. Ang sabi niya, ganito: nakukuha ko ang gusto kong ani, yung harvest, kasi natatanggap ko kung anong klaseng weather ang gusto ko. Because I always get the kind of weather that I wanted. 'Di ba sa mga farmer, importante ang weather, 'di ba? Para delikado pag may baha o mga ganun, may mga bagyo. O nagtaka sila, o bakit? Ganito, explain ko. Para ka may kapangyarihan. Kasi kung anong gustong klima o panahon ang gusto mo, natatanggap mo. Yan, ganito yan. Explain ko sa inyo. Sabi, natatanggap ko kung ano ang klase na panahon ang gusto ko dahil kung anong ibibigay ng Diyos sa akin na panahon o klima, yun din ang gusto ko. Kuha? Example, pag may bukas umulan, gusto ko din yun. Kasi binigay ng Diyos yan. Kung sunod na buwan, malakas ang ulan, may bumabagyo, gusto ko rin yan. Kasi alam ko, galing sa Diyos yan. Kung tagtuyot, ginusto ko rin yan. Kasi gusto ng Diyos yan. Kaya, binibigay sa akin ng Diyos kung anong gusto kong panahon, dahil kahit anong panahon ibibigay niya, gusto ko rin. Yan ang ibig sabihin. Kaya masaya siya. Kaya dahil sa aking pagpapaubaya sa aking sarili sa Diyos, binibigay ng Diyos ang ani na gusto ko. Parang pareho rin sa prinsipyo ni Saint Teresa of Little Flower, Saint Teresa of Lisieux. Sabi niya, God gives me whatever I want. Kung spelling pa, no? God gives me whatever I want because I want whatever God gives. So, ano ibig sabihin nun? Binibigay sa akin ng Diyos lahat ng gusto ko dahil lahat ng binibigay ng Diyos sa akin, ginugusto ko. Yun, mga kapatid. Yan ang sekreto ng maging masayang tao. Kahit anong mangyari. Kaya nga,
Parati kong pinagsasabi sa mga anak ko, pag, for example, hindi nila pag umuulan, sinasabi ng mga anak ko, this is the worst day of my life. This is the worst day. Huwag niyong sabihin yan. Mali yan. This is the day that the Lord has given. No? Has given. Let us rejoice and be glad with it. Kaya huwag ka magsabi na no, this is the worst day. No. So, lahat ng gusto ko, binibigay ng Diyos dahil lahat ng binibigay ng Diyos, ginugusto ko. Kuha nyo? Dahan-dahan nyo nang naiintindihan? So, in short, whatever happens is acceptable to them. Kaya yung mga saints, masaya sila. Nakikita mo, puno sila ng problema, puno ng persecution, pero they are still happy. Why? Because whatever happens is acceptable to them. That is why they have truly at peace in this life. Pwedeng nating gawin yan, mga kapatid. So, sa mga nagmamahal sa Diyos, they are truly happy. Because ang kanilang buong buhay ay ang kanilang kagustuhan, ang kanilang kalooban ay mapasaya ang Diyos. So, para sa kanila, kung ano man ang nangyayari araw-araw sa buhay nila, plano ito ng Diyos. So, kung ang pagtanggap sa plano ng Diyos ay makakapagpasaya sa Diyos, ito ay kalugod-lugod sa Panginoon. No? So, pagdurusa man, o kapayapaan man, o kasawian, alam nilang nagbibigay sila ng galak sa Diyos kung ito ay kanilang tinatanggap bilang galing sa kamay ng Diyos. So, this is the beautiful freedom of the sons of God. Hindi ito kayang tumbasan ng kahit anong kasiyahan sa mundo. It is worth more than the rank of distinction of blood or birth or the kingdoms of the world. This is the abiding peace which in the experience of the saints surpasses all understanding. Hindi daw ito kayang lubos na maintindihan ng mga scientifico at saka mga matatalinong tao sa buong mundo kung bakit sila masaya. Kasi kanilang inabandon na ang kanilang kalooban sa kalooban ng Diyos. It surpasses all pleasures rising from gratification, social gatherings, banquets, worldly amusements, no? Vain and deceiving as they are, they captivate the senses for the time being but bring no lasting contentment. Totoo. It brings no lasting contentment ang mga kasayahan sa mundo, which afflicts the soul. No? Si Haring Solomon, napakayaman, pinakamayaman sa mundo during the time. Natikman na doon niya ang lahat ng kasiyahan sa mundo. Pero para sa kanya, matapos niya matikman ang lahat ng kasiyahan sa mundo, lahat mapakla. Mapakla para sa kanya. Walang kung sa konpa sa Bisaya pa, way lami. No? Way lami, tanan. Matapos niyang natikman lahat ng kasiyahan, walang sarap, mapakla. Okay, John chapter 14 verse 27, kaya nga sinabi ni Jesus my peace I give you. Pero not the kind of peace that the world gives. Hindi yung peace na binibigay. Ano bang peace na binibigay ng world? Pera para may bodyguard ka. Para sa world, yung peace, no? The peace of mind sa world, yung wala kang problema. Lahat ng tao sumasang-ayon sa iyo. Lahat ng tao yes ng yes sa iyo, para sa iyo peace of mind ka. Hindi yan ang peace ni Lord. Hindi yan ang peace ni Lord. Kaya sabi niya, I will give you peace, but not the kind of peace that the world gives. Kasi yung peace of mind sa tao iba sa peace ni Lord. No?
yung peace ng tao magdedepende kung ano ang iyong circumstansya. Pag nanalo ka ng loto, happy ka. Pag sinagot ka ng girlfriend mo, nakakain ka ng pizza, nakakain ka ng ice cream, happy ka. Pag wala kang utang, happy ka. Pag walang mga nagpe-persecute sa'yo, parang ma-happy ka. Hindi yan ang peace na binibigay ni Lord sa iyo. Eto, may explain, pinakamagandang explain itong picture na to. Yan. Yan ang peace na binibigay ni Lord. The joy in the heart does not depend on outside circumstances. Eto, umiiyak pero nakangiti. Bakit? Pwede kang puno ng utang, puno ng problema, puno ng mga maraming nagpe-persecute sa iyo, maraming nagagalit sa iyo kasi tumatayo ka sa prinsipyo ng Diyos, sa ebanghelyo ng Diyos. Maraming galit sa iyo, maraming ayaw sa iyo. Pero umiiyak ka, nalulungkot ka sa problema. Hindi naman tayo baliw na robot na kasi andiyan ka na kay Lord, hindi ka na makadama ng lungkot. No, malulungkot ka, iiyak ka. Tagtad ka ng problema, pwede yan. Pero deep inside, you are joyful. Hindi natitinag, hindi ka nababalisa, you are at peace because you know that you are at peace with the Lord. Yan mga kapatid. Hindi ibig sabihin happy ka, wala kang problema. Meron. Ang mga tadtad ng problema, ang mga saints, persecuted sila araw-araw, they are in danger of death. Pero they are joyful because they know what comes ahead of them. No? Eternal salvation. Kaya, magtataka kayo, bakit sinabi ng anghel doon sa mga shepherds, doon sa pagpanganak kay Jesus, sabi ng anghel, and on earth, peace to men of goodwill. No? Parang, ano bang ibig sabihin niya? Peace. Sa lahat ng sasabihin niya, peace of men to goodwill. Kasi, kapayapaan sa mga tao na may goodwill. Sino ba yung may mga goodwill? Yung pinagkaisa nila ang kanilang will sa will ni God. When you unite your will to the will of God, uniformity to God's will, you will have peace. Kaya sabi ni Jesus, hindi maaagaw yung peace nyo. Yung joy nyo, hindi maaagaw. Kahit may problema pa, kahit ano pang sakuna sitwasyon, andito yan. Hindi nagdedepende sa palibot. Nandyan siya sa loob. It is from the grace of God. He who unites his will to God's will experience a full and lasting joy. Kaya, one time, Father John Tauler, ilang taon siya nagpe-pray kay Lord na tuturuan siya, makapagturo sa kanya ng real spiritual life. Sinagot yung panalangin niya. He sensed that God is speaking to him na pumunta ka sa isang simbahan, matatagpuan mo ang tao na magtuturo sa iyo that will answer to your prayers. Pumunta siya sa isang simbahan, nakita niya isang pulubi nakaupo, no? Gusgusin at saka nakapaa pa, walang sapatos. Sinabi niya sa tao, sa pulubi, "Good day, my friend." Sumagot yung pulubi, "Thank you, sir, for your kind wishes. Pero, as far as I can remember, never akong nagkaroon ng bad day. Always good day." Aba, parang sa isip-isip niya, parang mayabang to no? So, ibig sabihin, binigyan ka talaga ni Lord ng happy, no? Good life always. Sabi ng pulubi, "Very true, sir." Totoo yan. Never akong naging unhappy. No? Never akong naging malungkot. At sinabi ko ito na hindi sa pagmamayabang. Ito ang rason. Kasi, ganito yan. Pag wala akong makain, nagpapasalamat ako sa Diyos.
Pag umulan, pag nag-snow, nagpapasalamat ako, I bless God's providence. Pag ininsulto ako ng mga tao, tinataboy ako, at minamaltrato, I give glory to God. So, kaya sinabi ko na wala akong unhappy day. At yan ay katotohanan. Bakit? Kasi nasanay na ako sa pagpapasalamat sa Diyos. Kasi alam ko na ito lahat ay galing sa kamay ng Diyos. Kahit anong mangyari sa akin, matamis man o mapait, lugod kong tinatanggap ito na galing sa kamay ng Diyos. Na alam ko na ito ay best para sa akin. Ginagawa to ng Diyos para sa akin, para sa aking kabutihan. Kaya hindi natitinag ang aking kaligayahan. Tinanong siya ni Father Tauler, saan mo naman natagpuan ang Diyos? Natagpuan ko ang Diyos nung ako iniwanan ko ang mga nilikha. So, sino ka? Ako ay isang hari. Saan ang iyong kaharian? Dito sa aking puso. No? Kung saan ang aking mga worldly passions, no? Ang mga sanlibutang mga pagnanasa ay sumusunod sa aking rason. No? So, paano mo naatim ang iyong perfection? By silence. No? It is by silence that I cultivate the habit of speaking to God. Sa aking pakikipag-usap sa Diyos, dito ko nakamtan ang katiwasayan, ang katahimikan ng aking kaluluwa. So, etong pulubi na ito, kahit siya ay wala siyang material na bagay, pero siya ay mas mayaman pa sa lahat ng mga hari. At sa kanyang mga paghihirap, siya ay naging mas masaya pa sa kahit anong tao dito sa mundo. So, it is a certain of faith, mga kapatid. Ito, importanteng slide to, mga kapatid. Huwag niyong kalimutan. It is a certain of faith that whatever happens, happens by the will of God. Totoo? Yes. Kahit masama man nangyari sa'yo, o mabuti man, it happens by the will of God. Walang mangyayari sa buhay, sa mundo, na hindi alam ng Diyos. God is in control. No? It comes from the hand of God. Kagaya sa nangyari kay Job. Lahat ng anak niya namatay. Lahat ng ari-arian niya, lahat ng mga hayop niya nawala. Kahit yung mga balat niya napuno ng mga mga sakit. Nung ni-report sa kanya, anong nangyari sa kanyang mga anak? Anong sinabi ni Job? Sinabi ba niya, kinuha sa akin ng mga bandido? No. Sabi niya, the Lord had given me, and the Lord shall take from me. Hindi niya sinabi ang mga bandido ang kumuha. Sabi niya, as it had pleased the Lord, so is it be done. Blessed be the name of the Lord. Kaya siya ay panatag dahil alam niya it is the will of God. At kapag plano ng Diyos, it is for the good. No? Kaya Matthew chapter 10 verse 29. Walang kahit maliliit na mga ibon na mahuhulog sa himpapawid na hindi ko alam. Plano lahat. No? At kahit isang buhok na mahulog sa buhok mo, sa ulo mo,
alam ko. Walang mangyayari. So meaning mga kapatid, panatag tayo that God is in control. God is in control. Divine providence. Kahit na hold up ka pa, yes. Merong dalawang will ang Diyos, mga kapatid. Yung mga bagay na hindi mo kontrolado, yung mga bagay, iba naman yung nasunog ang bahay mo dahil parati mong sinasaksak yung kuryente sa electric fan, hindi mo tinatanggal. Hindi ka nag-iingat. Pinapasindi mo lang yung kandila dyan na sa mga malapit sa plastic, sa malapit sa kumot. Iba naman yon. Yung sa mga bagay na hindi mo kontrolado, mga kapatid. No? Anong nangyari sa mga bagay na hindi mo kontrolado, nangyari yan dahil kasama yan sa plano ng Lord. For example, nilooban ka. Hindi mo kontrolado. Plano ba niya? Gusto ba ng Diyos? Hindi niya kagustuhan yan. Yan ang tinatawag na permissive will. Hinayaan niya, pinayagan niya, pero hindi yan ang kanyang perfect will. Ang perfect will niya ay kabutihan para sa iyo. Pero kahit ang mga masasamang bagay na mangyayari sa buhay mo, yan ay tinatawag na permissive. Pinayagan niya dahil pwede niyang gamitin yan, ang kasamaang palad na yan, para sa kabutihan mo, sa iyong kaligtasan. Kaya yung divine providence, ang ibig sabihin mga kapatid, ang divine providence, huwag ka mag-alala. Kasi pag iyong hinanap at iyong hinabol ang mga bagay ng kaharian, pag inuna mo ang kaharian ng Diyos, lahat ay ibibigay sa iyo ng Diyos. Siya ang mag-aalaga sa iyo. Kaya huwag kang mamroblema, no? Huwag kang malungkot, mamroblema kung anong kakainin mo. Pag iyong inuna ang kaharian ng Diyos, aalagaan ka. Yan ang tawag na divine providence. All things work together for good for those who love God. Sa mga nagmamahal sa Diyos at sa mga nag-surrender ng kanilang will sa kanyang will, lahat na mangyayari sa iyo para sa iyong kabutihan. Trust that. Kasi God cares for you. Do you think you care for yourself? God cares for you more than you care for yourself. He knows you more than you know yourself. Kaya, if suffering comes to you, if He sends you suffering, it is for your own good. All things work together for good. So, pag bumagyo, pag mainit ang panahon, sabihin mo, pag mainit, gusto ko ito mainit kasi binigay ito ni Lord. I want it to be warm, to be cold, to be windy, to rain because God wills it. Kaya mga kapatid, iwasan daw natin ang magreklamo. Ay, ang init. Ano ba to? Ay, ang lamig. Ay, ano ba to? Iwasan daw natin pagsasabi ng ganyan. Worst day of my life. What a tragedy. Iwasan daw natin ang pagsabi nito kasi in these instances, we should avoid expressions indicating opposition to God's will. Dapat gugustuhin natin kung ano ang sitwasyon ngayon kasi because it is God who disposes them. Maraming hindi nakakaalam nito, kahit ako. Medyo nahirapan akong tanggapin ito at first nung ito ay nabasa ko. Pero yan ay totoo. Yan ang sikreto ng mga santo. Bakit sila panatag, tahimik ang kanilang isip. No? So, at saka in personal matters, poverty, desolation, loss of reputation, let us always say, do build up or tear down, O Lord, as seems good in your sight. I am content. I wish only what you wish. Yun. Surrender. Tsaka, for example, sa kasamaang palad, ikaw ay pinanganak na kulang sa height. Mahal ka daw ng lupa. At saka tayong yung mga hindi makikinis, yun.
Yung tayong mga hindi masyadong, yung iba, hindi maganda ang boses, kahit nga lang humatsing, sintonado pa rin. Yung iba, ang ganda ng boses, yung iba, di ba? Umubo pa lang, sintonado pa rin. So, huwag ka daw magreklamo, huwag ka daw malungkot kung hindi ka masyadong matalino. Yung iba, isang basa pa lang kuha na, tayo 10 beses na, hindi pa rin natin maintindihan. May mga tao talagang ganyan, no? So, ano daw yung obligasyon ni Lord na bigyan tayo ng maraming talent? Hindi obligado si Lord. Instead, let us thank God for what He gave us, no? At sa kung paano niya binigay sa atin. Kanya-kanya tayong role sa mundo, mga kapatid, no? Bakit? Hindi mo lang alam. Kung meron kang magandang boses at saka magandang hitsura, baka mawala yung kaluluwa mo. Kasi, for example, kung ako ay nabigyan ng magandang katawan kagaya ni Derek Ramsey, baka andun na ako sa ABS-CBN, naglaladlad, no? Mula na dito, di ba? So, kaya yan ng iba. Maraming mga dahil sa kanilang magandang mukha, talento, they lost their souls because they have become so worldly. At saka marami rin, no, na mga taong sa kanilang kasikatan, nakalimutan na nila ang Diyos. Naging materialistic, naging makamundo, at saka naging mayabang. Di ba? Na sila sa pride. How easily those who have these gifts fall into grave danger to their salvation. How many on account of physical beauty, no, had come to debauchery. Pero may mga kapansanan. Ito si Blessed Maria Alexandrina da Costa, for I think, if I'm not mistaken, for 40 years siyang nagsuffer. Hindi siya makalakad. Every day, ang pain dahil sa back pain niya, kasi paralyzed siya. She is in agony. Pero dahil sa kanyang suffering, marami siyang na-save na soul sa kanyang prayers. She becomes so holy. No? Maraming dahil sa mga kapansanan at saka sa mga trahedya sa buhay, naging banal sila. Saint Francis of Assisi, makamundo siya dati dahil sa kanyang malubhang sakit, nagbago ang buhay niya. Saint Ignatius of Loyola, founder of the Jesuits, dahil sa kanyang aksidente na tamaan siya ng kanyon sa paa, muntik siya namatay. Doon siya nagsimulang nagbasa sa hospital sa mga Life of the Saint kasi yun lang ang libro na naiwan sa kanya. Doon nagbago ang buhay niya. So, hindi ang mga kasamaang palad, minsan, hindi lang minsan, always, pinapayagan ng Diyos na mangyari sa buhay natin, yan ay instrumento para sa ating walang hanggang kaligayahan sa langit. No? So, at saka, pag tayo nagkasakit, tanggapin natin ito na walang pagrereklamo. Dapat ito yung attitude natin. Lord, ang nais ko ay hindi magkasakit at hindi rin gumaling. Ang nais ko lang, Lord, kung ano ang nais mo. Kung magkasakit ako, nanaisin ko. Kung ako ay gagaling, nanaisin ko. Hindi ko nanaisin kung ano man. Ang nanaisin ko lang kung ano ang nais mo sa buhay mo, kung ano yung plano mo sa buhay ko. No? Kasi ang sabi ni Lord, wag nating kalimutan sa Luke chapter 14 verse 27, whoever does not carry his cross and come after me cannot be my disciple. So yung iba, pag may sakit, gusto kong gumaling. Kasi gusto kong mag-serve. Gusto ko mag-feeding, gusto ko mag-katikisim, gusto ko mag-serve sa simbahan. Ganito, marami akong pwede magawa kung gumaling ako. Ang tanong, bakit mo gustong mag-katikisim? Bakit mo gustong mag-serve sa simbahan? Di ba para mapasaya si Lord? Kapatid, ang sabi ni Saint Francis de Sales, sabi niya,
Bakit mo gusto yun? Di ba gusto mong mapasaya si Lord? Itong ngayon, nakaratay ka sa higaan, may sakit ka, yan ang plano ni Lord sa iyo ngayon. Tanggapin mo yan ngayon kasi yan ang plano niya na ikaw ay magkasakit. Pag yan ay tinanggap mo, mas sobra pang masisiyahan si Lord kumpara sa ginagawa mong pagsiserve sa simbahan, sa pagkakatikisin, feeding. Pag ito ay itinanggap mo at you unite it to the cross of Christ, mas mahigit pang masisiyahan si Lord sa kung ano man ang gagawin mo. Kasi sometimes, no? Pag nagkasakit ka, magrereklamo ka, bakit Lord? Bakit ako pa? Bakit? Madadagdagan lang ang problema mo, magiging malungkot ka lang, madadagdagan pa ang iyong parusa galing kay Lord kasi nagre-rebelde ka sa kanyang plano. Ang iyong pagre-rebelde at pag-blame kay Lord, mai-increase lang ang iyong mga suliranin, yung inyong happiness. Whereas, kung yung tatanggapin at saka you unite your suffering to the cross of Christ, hindi lang ikaw ay magiging masaya, magiging peace of mind, napapasaya mo pa si Lord at ikaw ay magiging banal pa. Uulit-ulitin, let us repeat this prayer, Thy will be done, Thy will be done. Yung Thy will be done is more than your mortifications, it is more than your devotion. Ano daw ang kaibahan ng iyong mga paggagawa ng mga bagay-bagay para sa Diyos, no? Kumpara sa pagtanggap mo sa plano ng Diyos sa iyo, sa iyong pagkakasakit. Kadalasan, gusto nating mag-serve kay Lord, pero hindi man lang natin tinatanong si Lord kung anong paraan ang pag-serve na gusto niya. Marami tayong iniisip, gusto ko mag-serve kay Lord, magbibigay ng pera sa mga pulubi, magpapakain sa mga pulubi. Yan ang paraan na gusto mo. Pero ang Diyos may paraan na gusto sa atin. For example, what if kung ang paraan ng gusto niyang pag-serve ay tanggapin mo ang kapansanan na binigay niya sa iyo? O patawarin mo ang isang tao na nagkasala sa iyo, o pakisamahan mo ang biyenan mo. Yan ang plano niya. Pakisamahan mo ang biyenan mo na nagbibigay ng sakit sa ulo mo. So, meron tayong naka-fix na idea kung paano i-serve si Lord. Ang importante, tanungin natin si Lord kung ano ang gusto niya. The Saint Francis de Sales sabi niya, God is glorified not by our works, but by our resignation and by our union with His holy will. Mas nag-glorify siya, hindi lang sa ating mga gawa, kundi mas nag-glorify siya sa ating unification to our will. Sabi niya, we serve God better by our sufferings than by our actions. It is a relief, di ba mga kapatid? Our sufferings, if we unite it, if we offer it to the Lord, we serve God better. So, akala mo wala ka ng silbi kasi nakaratay ka na sa kama mo? Kasi hindi ka na nakagalaw, hindi ka nakakapag-serve? No, you serve God better by praying. If you pray the rosary in your bed, akala mo useless ka? No. Ang mga taong nagdudusa sa kanilang mga sakit, yung mga tao nagsasuffer, mas powerful pa ang kanilang actions rather than people who are not suffering. Sabi ni Saint Faustina, sabi niya, ang kanyang motto, Lord,
Do not lessen any of my sufferings. Huwag mong bawasan ang aking mga paghihirap. Only give me, no? Dagdagan mo lang ang aking lakas para akin itong malampasan. Only give me the strength to bear them. So, accepting everything in life that is beyond our control will not only make us happy but will make us holy. So, kung ating tinanggap ito, lahat galing sa kamay ng Diyos, hindi lang tayo magiging masaya, kundi tayo ay magiging banal. So, kaya last story na lang before tayo matapos. Merong isang monk na nagtaka sila bakit napakabanal niya. Kahit nga lang mahawakan lang ang dulo ng kanyang damit ng monk na ito, ay gumagaling ang mga may sakit. Nagtaka sila kung bakit, saan nanggaling ang kanyang kabanalan, saan galing ang kanyang kapangyarihan at sa kanyang kabanalan. Pare-pareho lang naman silang nasa monasteryo, pareho lang naman sila ng mga dasal, mga kanilang mga duty, responsibility. Wala namang pinagkaiba. Kaya tinanong siya ng kanyang abot. No? Tinanong siya kung ano ang rason, anong sikreto niya. Ang sabi niya, wala naman akong ginawang iba, kundi ang ginagawa ko lang ay just only ninanais ko lang kung ano ang nais ng Diyos. Yun lang. Inaabandona ko lang, ipinapaubaya ko lang ang aking sarili kung ano ang plano ng Diyos. Yun lang. So, ang kagalakan, ang kaginhawaan ay hindi nakakapag pasaya sa akin. Hindi nakakapaglungkot sa akin ang mga problema. I direct all my prayers to the end that God's will may be done in me and by me. Ninanais ko lang na ang plano ng Diyos ay mangyari sa buhay ko. Hinahayaan ko na ang plano ng Diyos ay mangyari sa buhay ko. At kung pwede pa lang ako ang gagawa, maging instrumento ako para mangyari ang plano ng Diyos dito sa mundo. Kagaya na nangyari sa atin nung karaang linggo, tayo ay nilooban ng mga bandido. Sinunog pa ang ating mga pandaka ng ating mga bigas, no? Sinunog, kinuha pa yung mga hayop natin. Nalungkot ka ba doon? Hindi po. Bakit? Kasi alam ko na yon ay nangyari nung tayo ay nilooban, ninakawan tayo. Alam ko at yon ay bahagi ng plano ng Diyos. Kaya ako pa rin ay nagpapasalamat. Kaya dahil sa kanyang sagot, hindi na nagtaka ang kanyang abot kung bakit siya ay banal. So, kaya ito mga kapatid, sabi ni Saint John Avila, ang pagsabi daw natin ng Blessed be God sa panahon ng trahedya ay ang kanyang worth, no, is more than 1,000 times rather than pag nagsabi ka ng Blessed be God sa panahon ng karangyaan, sa panahon ng kaginhawaan. Sa panahon ng kapighatian, ikaw ay nagsabi ng Blessed be God, it is worth more 1,000 times than 1,000 saying of Blessed be God in times of prosperity. Kasi madali lang magsabi ng Blessed be God pag nanalo ka ng loto o ang saya-saya ng buhay mo, nakatanggap ka ng bonus. Pero nasunugan ka na. Problema, nagkaletse-letse ng buhay mo. Sabi ka pa ng Blessed be God, praise be to God. It is worth 1,000 times.
So, it follows then that the more one unites his will with the divine will, the greater will be his love for God. So, kaya, in the end, itong tatlong prayer ang maganda. So, you ask the Lord every day, Lord, help me to recognize your will. Sana makikilala ko kung ano yung plano mo. Na ito, plano mo to. Help me recognize your will. Lord, let me do your will. At Lord, ito yung pinakamahirap sa lahat. Natutulungan ka to accept your will. Kahit ano man yan. Lord, help me to accept your will. Amen. No? God bless you. Meron pa palang bonus tip, mga kapatid. Diba, how to be happy yon? Ito, bonus tip, how to be miserable. Kasi kung hindi kayo makuha sa how to be happy, ito, paano daw maging problematic? Paano daw maging miserable ang buhay mo? Ganito. Parati mong isipin ang sarili mo kung paano ka dapat tratuhin ng tao. Parati mong isipin na, ganito, dapat ganito gawin nila sa akin, dapat bigyan nila ako ng pansin. Pag yan ang parati mo iniisip, miserable ka. Kasi hindi mangyayari sa totoong buhay yan. Kaya lower your expectation to other people. Set high standards in yourself, but set low standards to other people. Yan, bonus tip lang. Okay. So, God bless you mga kapatid. Thank you for this evening. Sis May, open your microphone. Long time no see. Mga 5 years na tayo hindi nagkita. Ayun na, Doc. Happy New Year. Happy New Year. Closing prayer, sis. Ikaw, closing prayer. Sige, Doc. And let us pray the Lord's Prayer. In the name of the Father, of the Son, of the Holy Spirit. Amen. Our Father in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come. Thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread. Forgive us our sins. Forgive those who Forgive us. not to Lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. In the name of the Father, of the Son, and of the Spirit. Thank you, sis, for the prayer. Brother Arnold, Brother Chris, Brother Bon. Salamat daw. Salamat daw. Thank you. Brother Carlos, thank you. See you next week. God bless. Bye-bye. Regards ni Thea o ni Pael. Sige, Doc. Thank Sige, you. Bye-bye.